Umaga po sa inyo lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Tayo na pinadako sa pag-aaral ng mga banal na salita ng Diyos. Bago yun kapatid, buksan natin yung ating Biblia. Sister says, paki-assist po. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 54. Basahin natin po ito sa English. Open your Bible sa 1 Corinthians 15, verse 54 to 57. Sabi dito kapatid, when the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ito po yung kita natin kanina, no? Sabi ni Pablo na ang kamatayan ay wala ng sakit o kurot sa atin, no? That is 1 Corinthians chapter 15, verse 55, no? Sabi dito, kapatid, na pagdating ng araw, yung ating katawan na nasasaktan, na nabubulok, nasisira, namamatay, ay mapapalitan ng ibang katawan. Ito yung katawan na glorified, ito yung katawan na immortal, hindi na namamatay. Sapagkat napagtagumpayan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang kamatayan, at yun ang magiging pag-asa natin. Lagi natin kailangan tayo ay na kay Kristo, wala ng takot sa kamatayan. At ang kamatayan ay wala ng kurot o sakit sa atin, sapagkat napagtagumpayan ng Panginoon. At kung napagtagumpayan ng Panginoon, ito rin ay mangyayari sa lahat ng mga na kay Kristo. O death, sabi nga ni Pablo, where is your victory? O death, where is your sting? This is also in accordance to Hosea 13:14, no? So Hosea 13:14, sabi dito ng Diyos, I shall ransom from them from the power of Sheol, that is the perception ng hell noong unang panahon, and I shall redeem them from death. O death, where is your plagues? O Sheol, where is your sting? Compassion is hidden from your eyes. That's Hosea 13:14. That's Paul echoing Hosea 13:14, no? At dahil alam natin na ang kamatayan ay wala nang magagawa sa atin, sabi nga sa Biblia, ni ang kamatayan man ang makakapaghiwalay, wala makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos, ni ang kamatayan man. Bakit? Because our Lord Jesus Christ has risen from the dead. Ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito in celebration of Easter Sunday or the risen Christ. No? Sa ating pag-aaral, kapatid, ng Christology, it is important that Jesus, knowing na pinag-aaralan natin ito, dapat naiintindihan natin at isinasa puso natin na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At nung nagkatawang tao siya, lumakad sa mundong ito na kahit isang kasalanan, wala siyang ginawa. Pinarusahan siya at pinakos at namatay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan para sa ating lahat. At siya ay binuhay muli upang patunayan na siya nga ang tunay na anak ng Diyos. Ipinadala para sa ating kaligtasan. That's why it is very important sa Apostles' Creed, we believe that Jesus Christ, who is God, was manifested in the flesh. Siya ay lumakad with no sin. He died, He was crucified, and He was buried. Tapos, ano sabi sa Apostles' Creed? On the third day, He rose again. No? That's very important because the risen Christ is what we should believe. No? That is basic Christology. So basic Christology, kapatid, mayroong paniniwala
Tayo ay naniniwala na ang Panginoon Kristo ay, una, ipinanganak. Ibig sabihin, siya ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos nagkatawang tao. Nabuhay para tuparin ang katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, kahit isang kasalanan, wala siyang ginawa. Natupad niya ang katuwiran ng Diyos. Siya ang matuwid sa harapan ng Diyos. Namatay para bayaran ang mga kasalanan ng tao, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang pagkamatay ng isang tao sa krus ng Kalbaryo ang siyang magiging batayan upang bayaran ang kasalanan ng buong mundo. After niyang bayaran ito, siya ay namatay, at sa ikatlong araw muling binuhay upang tayong lahat ng mga Kristiyano ay magkaroon ng pag-asa. Bakit natin sinasabi na ang pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon Kristo equates to our hope, ang pag-asa ng bawat Kristiyano pagdating ng panahon. Pag-aaral natin ngayon. After niyang nabuhay muli, pumitaas siya sa langit at nakaupo sa kanan ng Ama bilang ating tagapamagitan. He is but one mediator. At the same time, nakaupo siya sa kanan ng Ama bilang ating punong pari. No? Pag-aaral natin yan as we go by Christology. At ipinuhos ang Espiritu Santo sa Pentecost upang tayo ay tulungan. Ito ang nangyari. This is the redemption of our Lord Jesus Christ did for us. Ito ang work o yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Ngunit ngayon, kapatid, focus natin na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay muling binuhay upang magkaroon ng pag-asa. Tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa. Ano yung ang importansya ng pagkabuhay muli ng Panginoon mula sa libingan? Ito, kapatid, kung meron tayong kwento, ito yung malapit na yung ending. Yung bidang babae at bidang lalaki, magkikis na sila, pag romance movie, o yung bidang lalaki na sa all the time nabugbog siya, like si Fernando po, binugbog siya, nawalan ka ng pinatay yung asawa niya. Tapos yung pinaka-apex is kapag nakapagpiganti na siya o nanalo na siya sa kanyang mga laban. Ganyan ang apex or yung climax ng story. At dun sa storya ng ating mahal na Panginoon Kristo, ang pinaka-climax ng story, yung pinakamagandang story sa lahat ay after 3 days na siya ay nakabaon at siya ay patay, siya ay nabuhay muli. Sabi dito ni Paul sa 1 Corinthians 15, same chapter, pinasa natin kanina. Paul is making a point here. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 19, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo ang pinaka-kawawa. Ano sinasabi ni Pablo rito? Kasi meron pong mga tao, meron mga nagsasabi na sila ay Kristiyano, pero hindi sila naniniwala na ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. Isa sa mga testimonya ng mga sinaunang mga Kristiyano ay ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, kaya alam nilang siya ay Diyos na nagkatawang tao at alam nilang siya ang pinadala ng Ama para sa atin ay dahil binuhay siya muli after 3 days. Kung hindi siya binuhay muli after 3 days, then walang saysay. Ang sabi ni Pablo, walang kabuluhan yung ating ginagawa. Sapagkat kung hindi siya binuhay muli, ang pinaglilingkuran nating Panginoon ay hindi tunay na Panginoon. Ito yung sinasabi ni Pablo. Kung para sa buhay nito, doon lamang tayo nabubuhay para kay Kristo at hindi tayo umaasa na tayo din ay bubuhayin muli pagdating ng panahon, tulad ng pagbubuhay muli sa ating mahal na Panginoon Kristo, sa lahat ng mga tao, sabi ni Pablo, tayo ang pinaka-kawawa. Kaya dapat tayo, kapatid, mga Kristiyano, maging testimonya na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay tunay na nabuhay muli mula sa mga patay. Ito ang sinasabi ni Pablo. Kaya dapat maniwala ka. Maniwala tayong lahat na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay binuhay muli mula sa mga patay. This is very important. Kasi uulitin ito ni Pablo nung pinag-aralan natin yung Romans, di ba? Uulitin ito ni Pablo. Dapat alam ito ng bawat Kristiyano. Sa Romans chapter 10, sabi ni Pablo, Romans chapter 10, verse 9. Sapagkat kung ipapahayag o ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka
sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sabi, ang kaakibat ng kaligtasan ay yung pagkaunawa na ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ay binuhay muli upang magkaroon tayo ng pag-asa at kaligtasan. Kung hindi po ito naiintindihan at hindi mo ito pinapaniwalaan, then walang kwenta yung ginagawa natin. Kaya napakahalaga na maniniwala tayo na ang ating mahal na Panginoon Jesucristo was crucified, died on the cross, was buried, and on the third day, He rose again. No? In fact, this is very important. Kaya meron tayong Apostles' Creed. This is very important kasi ang nais ng mga sinuunang Kristiyano na itong paniniwala ito ay pasa sa bawat henerasyon mula sa mga apostol na kanilang tinuturo tulad ni Pablo, kaya tinawag siyang Apostles' Creed. No? Na itong paniniwala ito na ipasa sa bawat henerasyon hanggang ngayon pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Kaya dapat naniniwala po tayo na ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ay binuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Kasi babasahin natin ito, kapatid, no? Pero sinabi dito ang Biblia, siya ang itinakda noong una pa, ang tunay na anak ng Diyos na ginawang Panginoon at Kristo. Saan galing yan, kapatid? Galing yan, kapatid, sa Romans chapter 1 verse 4. Sabi dito, kapatid, na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay itinakda noong una pa. Ibig sabihin nito ay pinlano ng Diyos na ibibigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating upang patunayan sa lahat ng mga mananampalataya kay Yesu Kristo na ang kanilang sinasalamatayan ng Panginoon ay ang tunay na anak ng Diyos. Paano daw natin malalaman na siya ang tunay na anak ng Diyos? Ginawa siyang Panginoon at Kristo ng Ama sa langit. Ito ang sinasabi ni Pablo, kapatid, no? Na yung titulong Panginoon or Lord or Adonai ay hindi ibinibigay kahit sino lamang, kundi ibinibigay sa tunay na anak ng Diyos. As we go by sa Christology, hindi sinabi ng ating mahal na Panginoon Kristo na siya ang anak ng Diyos. Kundi lagi niya sinasabi na siya ang anak ng tao. Malalaman natin yan as we go progress sa Christology. Ang tumawag sa kanya na anak ng Diyos ay ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga apostol. Kasi napakahalaga na kailangan maintindihan ito ng mga tao. Hindi ito ini-spoon feed ng ating mahal na Panginoon Kristo. Hindi sinabi na, oh, ako yung anak ng Diyos. Ako yung sambahin niyo ako. No. Pinakita, minanifest ng ating mahal na Panginoon Kristo sa kanila yung kanyang pagka-Diyos, sapagkat nais ng Panginoon na kailangan mula sa bibig ng mga apostol na kanilang sabihin na ang ating mahal na Panginoon Kristo ang tunay na anak ng Diyos. Acts 2:23. Ito is the day of Pentecost, no? 50 days after the death of Christ, nagtipon-tipon yung mga apostol, mga disipulo sa upper room ng isang bahay. At sila ay napuspos ng banal na Espiritu. At nangaral si Pedro at sinabi niya sa Acts 2:23, siya, ang ating mahal na Panginoon Kristo, na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ito ang sinasabi ni Pablo na ang pagkapako sa krus ng ating mahal na Panginoon Kristo, ito daw ay itinakda ng Diyos. Ito ay hinayaang mangyari ng Diyos na ang taong makasalanan, ng masamang tao, ay ipako ang kanyang sariling anak sa krus ng Kalbaryo. Dapat ito'y mangyari kanino? Mula sa mga kamay ng mga taong makasalanan. Sino yung pinakamasamang elemento ng oras na yun ng ating mahal na Panginoon Kristo? Yung mga Romano. Kaya yung mga Romano ang nagpako sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Ito ang sinasabi ni Pedro, na ang pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito ay plano ng Ama para sa kanyang anak. Ito ay itinakda noong una pa. Ito ay galing sa paunang kaalaman ng Diyos. If you're going to read that in English, that is the foreknowledge of God.
na ito'y alam na ng Diyos na mangyayari at itinakda na ito'y mangyari kay Kristo Jesus upang ang kanyang layunin ay mangyari sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak na si Hesus Kristo. Ginawa ito ng Diyos sapagkat nais niyang tayo lahat ay tumingin sa kanyang anak at maniwala sa mga nagawa ng kanyang anak. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 4, at ipinahayag na anak ng Diyos sa ating mahal na Panginoong Jesucristo na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Nalaman daw natin na, tunay pala na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay ang anak ng Diyos noong siya ay binuhay muli mula sa mga patay. Ito'y patunay na totoo na siya ay Diyos at ang anak ng Diyos. Nalalaman natin ito as we go by sa Christology din, na ang Diyos ay hindi naman nanganganak. Hindi naman kabukha natin na nanganganak ang Diyos. Amen po ba? Kahit si Pastor sinabi niya. Ang tao para manganak siya, mayroong kailangan dalawang agents. Mayroong isang lalaki at mayroong isang babae. Diba? Ang Diyos ba may ganon na kailangan manganak siya ng ganon? No, because God is not created. Sabi ng Diyos natin sinasabi ito, na ang Diyos natin ay hindi naman nilikha. Ang Diyos ang manlilikha. At sabi sa Biblia na meron siyang anak. So hindi yun ipinaanak kamukha ng pagpapanganak natin. Ang God is infinite. Tayo ay finite. Tayo ay may limitasyon. Para manganak tayo, para dumami tayo, kailangan ng isang lalaki, kailangan ng isang babae. Pero now, makikita mo na ang manifestation na ang Panginoon Kristo ay tunay na Diyos dahil tinawag siyang anak ng Diyos. And again, God, hindi po siya nanganganak kamukha natin. But if you are called the Son of God, then that is a manifestation that you are God. Ikaw ay Diyos. To be called the Son of God is to affirm that Jesus Christ, the Son, is God. No? Yan, pag-aaralan natin yan as we go by sa Christology. And Acts 2:36. Same. Kaya dapat malaman ng may katiyakan, sabi ni Pedro, na buong sambahayan ng Israel, na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Malalaman natin na tunay nga na ang ating mahal na Panginoong Kristo ang anak ng Diyos sapagkat ibinigay sa Kanya ang pangalan ni Yahweh, which is Lord or Adonai, and the name of the Messiah, which is Christ. No? Kaya ang tawag sa atin sa ating mahal na Panginoong Kristo, our Lord, Jesus, and then ano yung huli? Christ. Because the Lord is God, and Christ is our Savior. So, ngayong baga, sasagutin natin itong tanong na ito. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagkabuhay muli ni Jesucristo sa plano ng pagtubos ng Diyos sa atin? Nalaman natin na ito pa rin nakaplano. Pagpako ni Kristo sa krus ay nakaplano. Ang kanyang pagkamatay ay nakaplano. Siya ay ililibing ng 3 araw. Ito ay nakaplano. At bubuhayin siyang muli sa 3 araw. Ito pala lahat ng ito ay nakaplano. Ano nga ba yung kahalagahan? Bakit kailangan buhayin muli ang ating mahal na Panginoong Jesucristo? Basahin natin ulit. Balik tayo sa resurrection in Christ, sa 1 Corinthians chapter 15, which is also yung kinuhanan ng verse na kinanta natin kanina. No? Sinasabi ito ni Pablo na hindi kayo naniniwala na nabuhay muli si Kristo? Well, maniwala kayo kasi si Kristo ay nagpakita kay Pedro at sa 12 apostol. Hindi lang yun, sabi ni Pablo, nagpakita rin si Kristo sa 500 mga tao nung siya ay nabuhay muli. 500 tao nagpapatotoo na nakita nila si Kristo na siya ay buhay sapagkat si Kristo ay nagpapakita sa kanila na siya ay buhay. 500 tao ang nagpasa ng kwentong ito
At itong kwento na ito, kapatid, ay na-preserve sa writing. Kaya alam natin that the resurrection o yung pagkabuhay muli natin, mahal na Panginoon Kristo, is a historical fact. Ibig sabihin, ito yung nangyari sa history ng tao at ito ay totoong nangyari na sulat sa mga dokumento ng mga sinaunang mga Israelita. Kasi may mga tao na hindi naniniwala na si Jesus Kristo ay binuhay muli. Ano yung patunay? Sabi nga ni Pablo, the empty tomb. Ang kanyang libingan ay walang laman. Noong mga unang panahon, kapatid, kapag ikaw ay inilibing, pagkatapos ng mga ilang araw, huhukayin ka ulit, kapatid. No, kaya binibigyan sila ng pabango para kapag huhukayin sila ulit at pupuntahan ko ng libingan, babango pa rin sila. Pero nung binalikan nila ang ating mahal na Panginoon Kristo noong mga oras na yon, nung hukayin nila ulit ang kanyang libingan, wala silang nakitang bangkay. Wala yung kanyang katawan. Isang patunay na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. Kaya this is very important. This is a historical fact. 1 Corinthians 15:21. Sabi ni Pablo, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Ano yung sinasabi ni Pablo rito? Noong unang panahon, nung nilikha ng Diyos ang tao ay mula sa alabok o alikabok or dust. At ano yung ginawa ng Diyos doon sa alikabok na yon? Hiningan niya. Hiningahan niya. Baga balang lepulani, bakit tabi kabiya? Tatawag ito. Yung pagkabuhay ng tao na yon ay galing sa hininga ng Diyos. And here's the very important fact, no? Ano sabi ni Pablo ng mga salita ng Diyos or the Word of God are what? Kinasihan ng Diyos. They're God-breathed. Galing sa hininga ng Diyos. Yung mga salita niya. Sino yung salita ng Diyos? The Word of God was personal. He was personalized in the manifestation of our Lord Jesus Christ. Thus, yung pagkabuhay ni Adan, which is the first man, is also through the Word of God. Kaya sa John chapter 1, pagbabasahin natin, pag-aaralan natin yan, no, as time goes by sa Christology, na nilikha ang tao sa pamamagitan din ng salita. No? At ito ay binigyan ng buhay mula sa hininga ng Diyos. So, makikita mo dito, kapatid, na si Adan daw, ang unang tao, sapagkat sa pamamagitan ng isang tao, which is si Adan, dumating ang kamatayan. Why? Noong unang panahon, mayroong isang tao na nilikha, si Adan, tapos binigyan siya ng asawa, si Eva, kinasama sila ng Diyos upang sila ay magkaroon ng abilidad na sila ay magpakarami at binigyan sila ng isang utos ng Diyos. That is the first covenant of work. Anong utos niya? Huwag kakain sa puno of the knowledge of good and evil. Huwag kakain. Ang daming puno doon, kapatid. This is paradise. Ang daming puno. Isang puno lang. Ang sinabi ng Panginoon, ng Diyos kay Adan, huwag kakain sa puno na yun. Ang dami ng puno. Yung isang puno na yun, huwag kakain doon. Huwag mo kakainin yung bunga ng puno na yun. Yun lang yung utos ng Diyos kay Adan. Si Adan na walang bakit na kahit anong kasalanan. Si Adan na kakalikha lamang ng Diyos sa kanya. He was created in the perfect image of God. Walang kahit anong korupsyon sa kanyang laman. He is but no sin. Pero sinuway pa rin niya ang utos ng Diyos. Kumain pa rin siya doon sa puno ng knowledge of good and evil. Thus, the covenant of works is nullified. Ito ay hindi na-satisfy sapagkat hindi nagawa ni Adan yung utos ng Diyos. Kaya nga mula kay Adan nagkaroon ng kamatayan. Kasi ano yung sinabi ng Diyos kay Adan? Pag kinain mo itong bunga ng puno na ito, ikaw ay
mamamatay. Very good. At doon nagsimula ang kamatayan ng tao. Supposedly ang tao ay hindi naman mamamatay. Pero dahil sa pagsuway ng isang tao, sabi ni Pablo, dumating sa mundong ito ang kamatayan. Ang pagsuway ng tao nito, isang utos lang, sinuway niya. Dumating ang kamatayan sa mundong ito. Ngunit ang hindi nagawa ni Adan ay ginawa ng pangalawang Adan. Sino yung the second Adam? Pinag-aralan ito sa Romans. Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Hindi siya pwedeng ipanganak mula sa isang biological male at biological female because there is what we call the inherited sin o yung original sin na ipapasa sa bawat laman ng bawat generasyon sa mga tao. Kung mag-uumpisa ang bagong lahi or the new generation sa ating mahal na Panginoon Kristo, He must be born of a virgin and of the Spirit. Kaya nung pinanganak ang ating mahal na Panginoon Kristo, kamukha siya ni Adan. Wala siyang kahit anong bakit ng kasalanan. At ang ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo ay hindi may tutumbas kay Adan. Si Adan nga isang utos lang sinuway niya. Nung pinanganak ang ating mahal na Panginoon Kristo, how many laws do we have? 400 laws. Jewish laws. Lahat ng mga iyon, tinupad ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kahit sa kasalanan, wala siyang ginawa. Kaya sabi ni Pablo sa pamamagitan ng isang tao din na dumating. Kung yung isa nagbigay siya ng kamatayan, itong dumating na pangalawa ang magbibigay sa atin ng buhay sapagkat siya ay muling binuhay mula sa mga patay. Romans 5:18. Kahit kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, yun ngayon si Adan na sinuway niya ang utos ng Diyos. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa, ibig sabihin kahit isang kasalanan wala siyang ginawa, lahat ng ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. May kita mo dito yung contrast, kapatid. Si Adan, hindi niya nagawa ang utos ng Diyos. Kulit ang ating mahal na Panginoon Kristo, nagawa niya lahat ng mga utos ng Diyos, siya ay naging matuwid. At paano natin malalaman na siya ay tunay na matuwid na tao? Nung siya ay namatay, siya ay binuhay muli. Very good. Kaya it makes perfect sense na kailangan maniwala tayo na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay binuhay muli. Kasi kung hindi siya binuhay muli mula sa mga patay, lahat ng mga paniniwala natin na namatay siya sa krus, lahat ng mga paniniwala natin na siya lumakad ng kahit sa kasalanan wala siyang ginawa, lahat ng mga yun ay invalidated. Hindi sila totoo. Kasi hindi siya binuhay muli ng Diyos. Pero paano natin malalaman? Paano natin ma-validate na tunay na siya nga ay lumakad daw kahit sa kasalanan wala siyang ginawa, natupad niya ang kautusan ng Diyos, siya ay binuhay muli. Pag may kasalanan, may kamatayan. Ngunit kapag mayroong katwiran ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Nung namatay si Kristo, sapagkat walang kahit sa kasalanan na wala siyang kahit sa kasalanan na ginawa, siya ay binuhay muli, worthy of being born again. At siya ay nabuhay muli upang patunayan na siya nga ay tunay na hindi nagkasala. Romans 4:24-25. Kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin ng mga sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling pinuhay upang tayo'y ariing ganap. Ang sinasabi dito ni Pablo na kailangan maniwala tayo na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay, sapagkat kung nabuhay siyang muli sa ating mga patay, tayo ay tunay na magkakaroon din ng katwiran tulad niya. Sabi ko, ano yung katunayan ng ating mahal na Panginoon Kristo ang matuwid sa harapan ng Diyos? Nung siya ay namatay, siya ay nabuhay muli. Ibig sabihin,
Kung siya ay binuhay muli, siya ang tunay na matuwid, siya ang tunay na katwiran ng Diyos. At sa lahat ng mga sasampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo, tayo din ay magiging matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos. Ano kasi yung doctrine na kapag ikaw na isang makasalanan ay naging matuwid sa harapan ng Diyos? That is the doctrine of justification. Just. Kapag ikaw ay naging matuwid na sa harapan ng Diyos, that is justification. Kaya sabi ni Pablo rito, ang kamatayan ay ibinigay kay Kristo dahil sa ating pagsuway. That is, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus. Siya ang namatay. At siya ay binuhay muli upang sa lahat ng mga sasampalataya sa kanyang mga nagawa sa krus ng Kalbaryo, sila rin ay magiging matuwid sa harapan ng isang Diyos na banal. Thus, ang matuwid na pagtupad ng kautusan ng Diyos ay nagawa ni Kristo Jesus. At dahil doon, siya ay muling pinuhay. Ang kamatayan ay napagtagumpayan. What is the sting of death? Sabi ng kata kanina, where, O death, is now your sting? Kung titignan mo yung kapatid, kung babasahin mo tuloy-tuloy sa that is 1 Corinthians chapter 15, verse 55. Sa 56, sa sabihin ni Pablo, the sting of death is sin. Pero now that we overcome, that our Lord Jesus Christ overcame death, siya ay binuhay muli, napagtagumpayan niya ang kamatayan, ibig sabihin, ang kasalanan ay wala sa Kanya. At kung wala ang kasalanan sa ating mahal na Panginoon Kristo, nasa Kanya ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran din naman ng Diyos ay may papasa atin kung tayo ay mananampalataya sa Kanyang mga nagawa. Diba? Romans chapter 5. Therefore, we are being justified, meaning tayo ang naaring ganap, tayo nagiging matuwid. Meron tayong katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. In Romans chapter 4, sabi doon na pananampalataya ang siyang magiging account o yung bibilangin ng Diyos upang ibilang din niya sa atin ang kanyang katwiran. Ibig sabihin, kapatid, tunay na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay walang bahid na kahit anong kasalanan. At ang katunayan nito ay binuhay siyang muli ng Diyos. That is very good. That is very good. That is doctrinal. Huwag na po natin kakalimutan yun. Kung sabi ni Pablo, kung ikaw ay sasampalataya na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay binuhay muli sa patay, ikaw ay maliligtas. Why? Because it means kung ikaw ay naniniwala na binuhay muli ang ating mahal na Panginoon Kristo mula sa mga patay, ikaw din ay naniniwala na kahit sa kasalanan wala siyang bahid, na kahit anumang karumihan, siya ang tunay na banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Thus, He is worthy to be called the Son of God. Kaya binigay sa kanya ang titulo. Diba? Philippians chapter 2. He was given the name above every names. It is the name Yahweh. Paano natin nalalaman yan? Because Yahweh in the Old Testament is called Adonai or Lord. At ano sinabi ni Paul? For every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is what? Lord Adonai. That Jesus Christ is God. That Jesus is Yahweh. Romans 8:21. Na ang sanlikha naman ay mapapalaya mula sa pag-aalipin sa kabulukan. Sabi ito ni Pablo sa Romans chapter 8, pag-aralan na natin yan, nag-go through tayo sa Romans, tungo sa kalayaan ng kalwalatian ng mga anak ng Diyos. Kasi sabi dito ni Pablo, kapatid, kung tayo ay nabulog sa ating mga kasalanan dahil tayo lahat ay galing kay Adan, ang pagdating ng pangalawang Adan ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan at pagkaroon ng kaluwalhatian tulad ng kaluwalhatian na ibigay sa ating mahal na Panginoon Kristo. Thus, this is the doctrine of glorification. Meron tayong tatlong stages of salvation. Justification, that is the moment that you receive the Holy Spirit and you believe in the Lord Jesus Christ, that is justification.
Ibig sabihin, ikaw ay inaring galap na ng Diyos, ikaw ay tunay na matuwid sa kanyang harapan. Hindi dahil ikaw ay matuwid, kundi dahil ang Panginoon mo ay matuwid. Sino yung Panginoon? Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. At lahat ng mga anak kay Kristo ay dadaan at idadarang sa apoy upang sila ay napagtibay, upang sila ay lalong sumampalataya sa biyaya ng Diyos, lalo sila sumampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tawag sa pagdadarang sa apoy at paglilinis sa atin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito is what we call sanctification o yung pagpapabanal. Kaya meron tayong mga problema, mga pagsubok, mga suliranin. Ang mga tunay na mga Kristyano, hindi po sila yung walang problema, no. Ang mga tunay na mga Kristyano, lagi silang may problema. Yun yung tatak ng tunay na Kristyano. Why? Dahil doon tayo pinapabanal ng Diyos. At after doon, sabi ng Biblia, pagdating ng panahon, kapag napagtagumpayan natin itong mga problemang ibinigay ng Diyos sa atin, at tayo ay mamamatay pagmulat ng ating mga mata, tayo ay nasa harapan ng Panginoong Jesucristo. At ito rin gagawin ng Panginoon, pupunasan ang ating mga luha. Sapagkat alam niya at alam natin lahat na ito yung pinaka-aasam natin. Ang pag-asa ng bawat Kristyano. Na bagamat mayroong mga problema, mga pagsubok, mga suliranin sa mundong ito, pagdating ng panahon, ang pinaka-goal o pinaka-layunin ng isang Kristyano ay yung makaharap niya ang ating mahal na Panginoon Jesucristo face to face. No? At pupunasan niya ang ating mga luha. At ito yung tinatawag nating glorification. Na ang katawan nating nabubulong, nasisira, ay papalitan ng katawang hindi na nabubulong at hindi na namamatay. Isang immortal na katawan na hindi na kailanman makokorap pa ng kasalanan. That is glorification. Sabi dito sa Romans chapter 6 verse 8, subalit kung tayo ay namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya din naman tayo na mabubuhay din naman tayong kasama niya. Amen po ba? Kung hindi pinuhay ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi ni Pablo, anong kabuluhan? Kung naniniwala lamang tayo sa buhay na ito, sa ating mahal na Panginoong Kristo, at hindi tayo umaasa na pag tayo ay namatay, bubuhayin tayo muli ng Panginoon. Anong kabuluhan? Bakit ka pa Kristyano? Bakit ka pa Kristyano kung hindi ka naniniwala na pagdating ng panahon kung paano pinuhay ng Diyos ang kanyang anak na si Yesu Kristo, ikaw din naman ay bubuhayin muli ng Diyos. Diba? Yun yung pag-asa natin. Kaya ang kamatayan ay wala ng sting, sabi nga. Ang kamatayan ay wala ng kurot sa atin. Wala ng sakit sa atin. Wala ng kapdi ang kamatayan. Wala na tayong takot sa kamatayan. Kasi sabi nga ng Romans chapter 8, ni ang kamatayan man ay hindi kayang ipaghiwalay ang isang tao na kay Kristo mula sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Kahit ang kamatayan man ay hindi mapaghihiwalay ang isang taong Kristyano mula sa pag-ibig ng Diyos. So yes, 1 Corinthians 6:14, at binuhay ng Diyos ang Panginoon. Again, as we course through sa New Testament, makikita mo dyan that Paul and even Peter uses two languages. No? The title that's given to the Lord Jesus Christ is Panginoon or Lord. At makikita mo din kung sinabi niya Diyos or God, it's the title given to the Father. No? At binuhay ng Diyos, which is the Father, ang Panginoon, which is the Son, at tubuhayin din tayo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kung paano pinuhay ng Ama ang kanyang anak, lahat ng mga nasa anak ay bubuhayin din muli. So babalik ulit tayo doon sa resurrection chapter. Ang resurrection chapter sa Bible is 1 Corinthians 15. Yung kanina na. Lagi niyong basahin yan, kapatid. Kung nawawalan kayo ng pag-asa, basahin niyo yung 1 Corinthians chapter 15. Magkakaroon kayo ng pag-asa. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 15:23, subalit sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga. Kung siya ang unang nakatanggap ng pagkabuhay, muli siya ang unang bunga. At pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Kaya nga, the resurrection of the body will happen on the second coming. Ang pagdating muli ng ating mahal na Panginoon Kristo, lahat ng mga nakatutulog sa ng Bible, those who are fallen asleep
will rise again and will have their glorified body. The second resurrection will happen on the second coming. Kung siya ang unang bunga ng pagkabuhay muli sa isang maluwalhating katawan o yung tinatawag natin glorification or the glorified body, ang mga sumasampalataya o sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon din ng parehong katawan. Paano natin malalaman that this is a true katawan talaga siya? Naahawakan, isang katawan na kamukha ng katawan nito. Nung binuhay muli ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, ano yung ginawa niyang katunayan na siya ay tunay na si Kristo? Di ba? Meron tinatawag si Doubting Thomas. Kilala niyo po ba? Sabi niya, paano namin malalaman na ikaw nga talaga ang tunay na Panginoon? Sabi niya, eto, kinamit kami ko. Butas sa kamay ko. Butas sa kamay. At naawakan yun. That is what we call the glorified body. Kung ano yung katawan yun yan po yung magiging katawan din natin pagdating ng panahon. That will be our glorified body. Sasabihin ng mga tao, yung katawan ko parang gudugod na, matanda na. Pagdating ng panahon, kapatid, wala nang matanda, wala nang bata, wala nang babae, wala nang lalaki. Lahat tayo pare-pareho ang ating tingin. Lahat tayo ay laging nakatingin, hindi sa ating sarili, kundi sa Panginoon. At napaka-busy natin para tingnan pa natin yung ating sarili. No? Kasi busy tayo magpupuri, sasamba, maglilingkod, at magluluwalhati sa Panginoon na siyang nagligtas sa atin. So kung tayo ay naniniwala na binuhay muli ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, tayo din ay naniniwala na bubuhayin din tayo muli ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ano yung maganda dito? What is the good news? Ang pagkabuhay muli ay ang pag-asa ng inaasam natin bilang mga Kristiyano. Na tayong mga anak kay Kristo Jesus, tayo ay magkakaroon ng katawan na kamukha niya. Diba? Sa Corinthians chapter 2 verse 9-10, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, at kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Na tunay nga ng ating mahal na Panginoon Kristo is God in the flesh. Buong kapuspusan ng Diyos. That is 100% God in the flesh. Kahit nung ipinako siya sa krus, He is God in the flesh. But it was not God that died that day. But it was the human Jesus Christ who died that day. But He is still God nonetheless. That's very important because Jesus in the hypostatic union is 100% God and 100% man. Yan yung patunay siya, kapatid, that He is 100% God in a human body. Ang pagkabuhay muli ay ang pag-asa na inaasam natin mga Kristiyano o tinatawag natin glorification. Tingnan natin, kapatid, yung progression ng Holy Week. Diba? Nung Palm Sunday, pumasok ang ating mahal na Panginoon Kristo sa krus ay sa Jerusalem, at alam niya na pagpasok niya sa Jerusalem, ito na yung start orbit siya na siya na ay mamamatay. Gagawin na niya ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. At nung siya ay pumasok sa Jerusalem, siya ay tinanggap ng mga tao na para bagang siya ang hari ng Israel na kanilang hinihintay. Na ang hari ito ang siya magpapalaya sa mga Israel mula sa kapangyarihan ng mga Romano. Yun yung paniniwala nila. Kaya nga napakaganda ng reception nila sa ating mahal na Panginoon Kristo. This is very important kasi hindi lang po ang ating mahal na Panginoon Kristo yung gumagawa niyan. Marami din kinantahan ng Osana. Yung mga Israelita noong unang panahon, hindi lamang ang ating mahal na Panginoon Kristo. No? Kaya nga nung trial na ng ating mahal na Panginoon Kristo, yung mga Israelita na nagsasabing, Hosanna, Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna, are the same people that shouted, crucify him. Sila din naman nagsabi na, crucify him. Ipako siya sa krus. At pinako sa krus ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Diba? That was on a Friday. That was on a Friday. Ano nangyari noon? After that, binaon sa lupa ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. And then, Saturday came, and then Sunday came. On a Sunday, that's the third day, he rose again. Diba? Napako siya ng Friday, that's the first day. Saturday, nakabaon pa rin siya. And then Sunday, nabuhay siya muli. That's on the third day, he rose again. That was on a Sunday. Ang mga sinaunang mga Kristiyanong kapatid ang ginawa nila, dahil nabuhay muli ang ating mahal na Panginoon Kristo on a Sunday, ang Sabbath, which is on a Saturday, ginawa po nila Sunday. Yun yung dahilan kung bakit tayo lagi nag-worship on a Sunday. It is not because naging tradisyon na lang ito ng mga sinaunang Kristiyano. No! May dahilan kung bakit tayo ay nag-worship on a Sunday. Why? Because every Sunday is a celebration of the risen Christ. Lagi natin sineselebrate that our Lord has risen. That He is alive and He is at the right hand of the Father and He is our intercessor. At ito din yung dahilan, kapatid, kung bakit ang ating worship services are done every Sunday. Kasi may mga tao na magtataka, bakit? Ang Sabbath is Saturday, the last day of the week, which is Saturday. Bakit ginawang Sunday? It's because it is on a Sunday that our Lord Jesus Christ rose again. Kaya nga tayong mga Kristiyano ay nagsasagawa ng pagsamba sa tuwing araw ng Panginoon, the Lord's Day. That was Sunday. Dahil si Kristo ay nabuhay muli sa araw ng linggo or Sunday, na siyang unang araw ng bawat linggo or week. Kaya dapat lagi natin isipin na bawat araw ng Panginoon ay pagdiriwang na araw ng kanyang pagkabuhay muli. No? Pag Sundays, let us make sure that we go to church and celebrate kung ano man yung mga nagawa ni Kristo, sapagkat ang katunayan na ang Panginoon ay totoo at anak ng Diyos, siya ay nabuhay muli. No? Kaya siya ang tunay na Panginoon. Siya ang tunay na pinadala ng Diyos para sa atin. Kaya din gagawin natin, sa paningong Panginoon lamang tayo magtitiwala. Sa Kanya lamang. Kung siya ay buhay ngayong mga oras na ito at nandoon siya sa langit, pinapatubayan niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at siya ay nangako na siya ay babalik. Ang buhay kapag siya ay nangako, gagawin at tutuparin niya ito. Yun po ba? Sabi sa Hebrews, ang ating mahal na Panginoon Kristo ay tunay na tutuparin ang kanyang mga pangako, kasi ang problema ng unang panahon, kapag nangako yung mga tao, sila ay namamatay. Kaya ang mga pangako nila ay napapako. Pero ang ating mahal na Panginoon Kristo ay hindi na mamamatay. At kung siya ay nangako na siya ay babalik muli, siya ay babalik muli. Amen po ba? Ito kapatid yung pag-aaralan natin as we progress, no? Sa Christology, pag-aaralan natin ang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. I-ready po natin yung ating mga Biblia. I encourage everyone to buy Bibles. Bumili sila ng mga Biblia nila. At kung wala kayong Biblia, of course, meron din mga apps sa cellphone. No? Ayaw ng asawa ko sinasabi ko yun eh. Pero kailangan, lahat ng mga resources na pwede natin gamitin para magkaroon tayo ng Bible, please use. Para wala tayong excuse na hindi ko amin ng Biblia. Amen po ba? Nasabihan nito, wala akong pambili, pero may cellphone ka. Kung may cellphone ka, gamitin mo ang cellphone mo para sa Biblia. Amen po ba? Upang
sa pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos, sa pag-aaral natin sa buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon Kristo, ay mas lalo natin maintindihan kung ano ba yung ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kasi doon po natin ibabatay yung ating pananampalataya sa Kanya, sa mga nagawa niya para sa atin. Amen? At ngayong araw na ito, dapat tayo ay magalak at matuwa sapagkat ang ating mahal na Panginoon ay nabuhay muli para sa atin. Maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala na binigay sa amin. Maraming salamat sa katotohanan ito at maraming salamat sa lahat ng mga ibinigay mong mga katotohanan sa amin, mahal na Panginoon. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang namin ang iyong pagkabuhay muli at ito ay ito'y magbigay ng pag-asa sa bawat nandito, sa bawat Kristiyano na pagdating naman ng araw o Diyos, kami din naman ay bubuhayin muli at ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa aming buhay sapagkat napagtugumpayan mo na kahit ang kamatayan. Alaan natin ang sabi namin sa mapayring pangalan